Na-scam ka ba? Masakit, nakakahiya, at parang wala ka nang babalikan. Yung pakiramdam na pinaghirapan mo, nawala na lang sa isang iglap. Pero hindi dito nagtatapos ang laban mo. This is not the end of your story. Kapag na-scam ang isang Pinoy, madalas dalawang bagay ang nangyayari. Una, nawawala ang tiwala sa sarili. Paulit-ulit mong tinatanong sa isip mo, tanga ba ako? Bakit ako naloko? Nagagalit ka sa sarili mo. Pangalawa, nawawala ang tiwala sa iba. Dahil sa nangyari, lahat na lang ay mukhang scam. Lahat na lang ay parang manloloko. Kahit yung mga legit na opportunities. Nagiging paranoid ka na sa lahat. Pero pakinggan mo to at tandaan mo sana, hindi mo kasalanan na may nanloko. Uulitin ko, hindi mo kasalanan. Kasalanan yon ng scammer. Period. Ang mahalaga ngayon ay hindi ang pagsisisi, kundi kung paano ka babangon at lalaban. Kaya narito ang dapat mong gawin kapag na-scam ka. Ito ang iyong battle plan. Una, i-document lahat. I-save mo ang bawat resibo, bawat screenshot ng conversation, mga text messages, emails, lahat ng ebidensya. Tipunin mo lahat, yan na parang detective. Ito ang magiging bala mo. Pangalawa, i-report agad. Huwag kang magatubiling pumunta sa tamang ahensya. Para sa online scams, pwede kang lumapit sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kung investment scam naman, sa Securities and Exchange Commission or SEC. Huwag kang matakot o mahiya. Karapatan mong magreklamo. Pangatlo, i-inform ang iba. Kung sa isang Facebook group, GC o online forum ka na scam, i-post mo ang warning. I-share mo ang pangalan, modus at litrato kung meron. Sa paggawa mo nito, hindi lang sarili mo ang tinutulungan mo. Nililigtas mo rin ang iba na posibleng maging susunod na biktima. Maging boses ka para sa kanila. Pang-apat, accept the loss but learn the lesson. Ito siguro ang pinakamahirap. Kailangan mong tanggapin na baka hindi na maibabalik ang perang nawala. Huwag ka ng habol lalo na kung mukhang imposible na dahil baka sa paghahabol mo, may pain ulit na naghihintay at mas lalo ka pang malugi. Ang mas mahalaga ay yung aral. Ano ang natutunan mo sa experience na ito? Anong red flags ang hindi mo na dapat palampasin sa susunod? At panghuli, recover smart. Huwag mong hayaang sirain ng isang scammer ang buong financial future mo. Bumalik ka sa basics. Gumawa ka ng bagong budget plan. Mag-ipon ulit, unti-unti. At please, huwag mong hayaang mawala ang tiwala mo sa lahat ng paraan para kumita. Marami pa ring legit ways to earn. Kailangan mo lang maging mas matalino at mas maingat. Ang pagiging biktima ng scam ay hindi habambuhay na sentensya. Pwede itong maging turning point mo para maging mas matalino, mas malakas, at mas financially literate. Gamitin mo ang sakit na yan para maging mas palaban. Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin ang mga pinakakaraniwang investment scams sa Pilipinas ngayon para mas maging aware ka. Kaya kung nakatulong sa'yo ang video na to, please like, share, and subscribe to Money Smart PH. Follow mo kami para hindi ka na ulit maloko at para sama-sama tayong matuto. Maraming salamat sa panonood at tandaan, laging may pag-asa. Mag-ingat kayo palagi.